Hey, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So, ang date po ngayon is right now is May 3, 2025, which is Saturday. So, i-update ko lang po kayo ngayon guys sa aking Wealthsimple account, and also sasabihin na rin natin kung magkano kinita ko sa aking Wealthsimple portfolio itong nakaraang April 2025. So let's dive in guys. So nung last week ng April, ito palang itong week pala to ng May, naka-receive pala ako ng dividends sa Group C ng Yieldmax ETFs. So tingnan natin yung payout. GP. Ito yung mga GP Yieldmax 7 Contractor ETF. So weekly yan. So 62.6229 cents. Tapos LFGY, GPTY muna. Yieldmax AI and Tech Portfolio ETF. Weekly rin, so 29.26 cents. LFGY Yieldmax Crypto Industry ETF, weekly 0.4721. QDTY Yieldmax Nasdaq ETF, weekly 0.3362. RDTY Yieldmax Russell 2000 Covered Call ETF, 0.4696. SDTY Yieldmax S&P 500 ETF, 0.3110 cents. ULTY Yieldmax Ultra Option ETF, 0.0936 cents. Yan. Tapos YMAG Yieldmax Magnificent 7 ETF, 0.10 cents. Tapos YMAX Yieldmax Universe Fund ETF, 0.1744 cents. Tapos punta naman tayo dito sa mga monthly. Yan, ABNY Yieldmax Airbnb ETF, 0.6020. AMDY Yieldmax AMD ETF, 0.3365. Tapos Coney Yieldmax Coin Option ETF, 0.6510. Tapos CVNY Yieldmax CVNA, which is Carvana ETF, $2.68. Tapos Fiat Yieldmax Short Coin ETF, 0.5618. MSFO Yieldmax Microsoft ETF, 0.5255. NFLY Yieldmax Netflix ETF, 0.9230. PP Yieldmax PayPal ETF, 0.5619. So yun guys ang update sa distribution day ng Group C ng Yieldmax ETF itong first week ng May. So tingnan natin yung aking Wealthsimple account. Okay, so right now guys, ang aking account right now is 33,115.89. So, ganun pa rin guys, nasa 33,000 pa rin tayo. So, tingnan natin yung mga latest update dito. Yan, right now sa TFSA ko 15,512. So, up ako ng 2,978. So na-receive ko yung mga dividends ko dito sa Group C, nakakuha ako ng $68.66. Tapos ang latest ngayon, itong
MSTY, Misty, tumataas ang ano niya ngayon, ang value niya ngayon nasa ano na, $25.38 na. So hopefully sa next week, which is Group D, sana mas tumaas pa yung value nito para hopefully is malaki rin yung kanyang payout. So far pa rin medyo down pa rin, pero at least nag-i-improve siya ngayon. Tapos tingnan natin ito yung aking yung non-registered margin account. Yeah, so 983.55 pa rin. So maximum buying power ko is 340. So good yung aking margin health. Yan, okay siya, hindi siya margin call. So yun, in-increasean ko yung yung shares ko ng Fiat, tapos ULTY din, tapos kumuha na rin ako ng YMAX. And then hopefully LFGY makabili pa ako. So punta na ngayon tayo guys ng sa aking notepad kung magkano yung kinita ko ngayong itong April 2025. Yan. So hanapin natin ngayon yung April. Kasi kakagawa ko lang nito eh. Yan, nasa March tayo. Okay, nandito tayo ngayon. Carl Dividend Income April 2025. Yan. Group C April 3, 2025. So RSP ko yan, Coney 43.85. Tapos Fiat 0.92 cents, IWMY 0.08, ULTY 5.50, YMAX 0.12. So total RSP ko $50.47. And then TFSA minus 15% tax, Coney 44.09 minus 6.61 equals to 37.48, Fiat 0.92 minus 0.14, 0.78, ULTY 5.57 minus 0.84, 4.73, YMAX 0.02. So total TFSA ko 43.01. And then FHSA minus 15% tax, Coney 6.94 minus 1.04 is equal to 5.90, ULTY 1.07 minus 0.16 equals to 0.91. So total FHSA ko is 6.81. And then margin minus 15% tax, LFGY 2.09 minus 0.31 1.78, ULTY 0.92 minus 0.14 is equal to 0.78. So total margin is 2.56. Total Group C RSP plus TFSA plus FHSA plus margin 50.47 plus 43.01 plus 6.81 plus 2.56 equals to 102.85 USD. And then Group D, April 10, 2025, RSP, MSTY 413.93, IWMY 0.08, ULTY 4.93, SMCY 150, YMAX 0.08, total RSP 420.54. TFSA minus 15% tax, MSTY 424.78 minus 63.72 equals to 361.06. ULTY $5 minus 0.75 equals to 4.25. SMCY 1.50 minus 0.23 1.27. YMAX 0.02. Total TFSA 366.67. FHSA minus 15% tax, MSTY 10.01 minus 1.50 is equal to 8.51. ULTY 0.96 minus 0.14 equals to 0.82. Total FHSA 9.33. Then margin minus 15% tax, MSTY 53.42 minus 8.01 equal to 45.41. LFGY 2.09 minus 0.31 equal to 1.78. Total margin 47.19. So total Group D ko is RSP plus TFSA plus FHSA plus margin 420.54 plus 366.67 plus 9.83 plus 47.19 equals to 843.73. And then Group A, April 10, 2025, RSP ko, TSLY 36.89,
Crash 16.85, IWNY 9 cents, ULTY 5.96, YMAX 0.09. So total RSP 59.88, TFSA minus 15% tax, TSLY 36.82 minus 5.52, 31.30, Crash 19.66 minus 2.95, 16.71, YBIT 0.77 minus 12.65, ULTY 6.03 minus 0.90, 5.13, YMAX 0.15 minus 0.2, 0.13. Total TFSA 53.92, FSA TSLY 14.84 minus 2.23 is equal to 12.61, ULTY 1.84 minus 0.28, 1.56. Total FSA 14.17, margin minus 15% tax, LFGY 215 minus 0.32 is equal to 1.83, ULTY 2.13 minus 0.32, 1.81. Total margin is 3.64. Total Group A, RSP plus TFSA plus FSA plus margin 59.88 plus 53.92 plus 14.17 plus 3.64 equals to 131.67 USD. Then Group B, April 24, 2025. Yan. RSP NVDY 40.73, MRNY 1.93, IWMY 0.09, ULTY 5.85, YMAX 0.09. Total RSP 48.69, TFSA minus 15% tax, NVDY 40.58 minus 6.09, 34.49, MRNY $2 minus 0.30, 1.70, ULTY 5.92 minus 0.89, 5.03, YMAX 0.16 minus 0.02 equal to 0.14. Total TFSA 41.36, FSA minus 15% tax, NVDY 5.54 minus 0.83, 4.71, ULTY 239 minus 0.36 equal to 2.03. Total FSA 6.74, margin LFGY 2.04 minus 0.31, 1.73, ULTY 3.34 minus 0.50, 2.84. Total margin 4.57. Total Group B 48.69 plus 41.36 plus 6.74 plus 4.57 equals to 101.36 USD. So total income, so ito April, hindi siya March, April 2025 yan. Group C plus Group D plus Group A plus Group B, 102.85 plus 843.73 plus 131.67 plus 101.36 equals to 1179.61 USD. Tapos 1179.61 USD times the exchange rate, which is $1.36, equals to 1604.27 Canadian dollar. So yun guys, sa kinita natin ngayon sa Canadian dollar itong April 1604.27. So look up natin ngayon sa ating sa Google Sheets. I-compare natin kung magkano yung aking kinita talaga. Kung i-compare natin sa mga nakaraang previous na mga payouts. So yun guys, so nilagay ko na yan, April 2025, 1604.27. So kukumpara natin sa mga sa mga nakaraang payout. Yan. So may ito yung pinakamababang payout na bagay ang first na mababa kong payout is 1335.47, pero ito yung September, which is tapos yung pinakamataas kong payout is yung October, 3,191.88. Ito yung tumaas yung Misty ng $40. Pero ngayong April na to, dahil bagsak lahat ng mga stocks dahil sa tariffs, bumagsak din yung yung payout ng dividends. So pero okay lang din dahil at least
tuloy-tuloy pa rin yung ano, yung payout ng dividends. Saka yun lang talaga ang ano, siguro ang hope ko pa is pag mas mababa pa yung price ng mga stocks, ay mas syempre pagka mababa yung stocks, mas maganda bumili ng mas maraming shares. Syempre later on ano, tataas ulit yung ano yung share price, tapos tataas din ng dividend payout, which is hopefully sa next week sa Group D sana tumaas yung payout ng Misty kasi magma-Mother's Day, di ba? So syempre ano, magandang at least meron tayong pangregalo sa ating mga ano, sa ating mga sa mga nanay diyan, saka sa aking mother, sa aking asawa. So hopefully sana nga mag-improve yung numbers nito, pero itong April na to, ito yung pinaka ano, medyo mababa yung natanggap ko sa ano, sa dividends. Pero at least ano, ang inaano ko lang, itong natatanggap kong dividends is ano, hindi ko pinagtrabahuan to, saka ano, saka kumbaga wala masyadong effort, talagang passive income talaga siya. Okay guys, so ito lang yung ma-share ko ngayon sa inyo. Ito yung update ko itong for this week, and I hope na nagustuhan nyo yung aking video. And ito lang guys yung aking disclaimer guys sa inyo. Hindi ako isang financial advisor. I'm just an amateur investor. So lahat ng mga sinasabi ko dito sa aking mga videos is only for entertainment and informational purposes only lang. And hindi ko kayo iniinganyo na mag-invest sa ano, sa cryptocurrency at saka sa stock market. Kumbaga ito ay aking video diary na inaano ko yung kung paano nag-improve yung aking portfolio sa ano, in overtime. Kasi naniniwala ako na dito sa aking portfolio, dito ako yayaman. Hindi sa ano, sa pag-YouTube. Kasi tingnan niyo naman yung aking subscriber, konti lang yung aking subscriber, di ba? Pero I don't really care sa ano, sa tingin ko siguro hindi ako magiging successful na maging YouTuber. Pero I'm betting talaga dito sa aking ano, sa aking portfolio. Kasi once na dumami yung shares ko, at ito na yung magre-replace sa aking ano, sa aking income, sa aking full-time and part-time job. So hopefully sana maging ano, matuloy-tuloy lang to, kasi itong mga ano, itong mga shares ko sa mga dividends is gonna be paying me until the rest of my life. So ito na yung papalit sa aking income, just in case na may mangyari sa aking trabaho, ako'y ma-lay off sa trabaho or matanggal, or something happen na maaksidente ka or magkasakit ka, at least ito yung papalit sa ano, sa income mo. Kasi ito talaga yung ano, pinaka easy way na ano, na magkaroon ng passive income. So yun lang guys siguro ang aking disclaimer. Saka ano, pagka ang gagawin nyo talaga guys, magre-research talaga kayo ng mabuti, lalo na sa ano, sa pag-invest sa stocks and cryptocurrency. You need to do your own research. Saka ano, I'm not responsible sa inyo mga investment guys. So ito yung aking investment journey. So kumbaga kanya-kanya tayo ng ano, ng style ng pag-invest. So until then guys, hanggang dito na lang ang aking video, and take care, God bless, have a good day, bye.